Panalangin, kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission. Alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw. Aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Maayong adlaw sa tanan, salamat na usab sa ato ang Ginoo ngud kay siya nagahatag kanato og oportunidad nga makapadayon kita sa atong buluton o standby. Pipila lang ka mga minuto ako magapakigugban alang sa atong pagtuon o dagdag ng mga panahon alang sa ato ang mga prayer time and mga pagpangamusta. Nini karong higayon atong itugyan atong buluton diya sa ato ang Dios pinaagi sa pangamoyo. Kanimo Dios nga langit non, once again salamat sa oportunidad nga gihatag na usab mo kanamong tanan nga mabakabasa na usab kami makatuon, makapamalandong o Dios sa imong balaang pulong. And I pray nga ikaw magapanalangin sa tanan karon nga naghigugma sa pagsunod, pagpaminaw sa imong balaang pulong. Unta ang imong mga pulong o Dios nga among mapamalandungan magahatag ban kini og duga nga pagtudlo, pagdasig og hatag kanamo o giya sa among pagkinabuhi matag karon og unya. Amahan, wala kami mahimo kun wala ikaw. Busa nagahangyo ako sa imong pagpanalangin og ngadto sa tanan nga nagapaminaw karon sa radyo or even sa mga Facebook friends og sa tanan usab nga maka-follow niini after. Amahan, nagapray ko nga ikaw gyud ang magapanalangin karon sa matag usa. Kini gitungyan diha kanimo uban ang pagpasalamat sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Niini karon nga gayon higala padayon nato nga pamalandungan o pagatun-an ang iyang nga balaan nga mga pulong o pasalamat kita sa atong Dios tungod kay siya gihapon padayon man sa paghatag kanato niini nga maong oportunidad nga makadangop kita diha sa iyang presensya pinaagi sa pagpasa sa iyang pulong o pag sabot niini o pagpamalandong o dili lang masabtan nato o makuha nato ang mensahe but maaplika kini sa atong pagkinabuhi. Atong padayunon ang pagpamalandong niini karong higayon atong tutukan ang usa ka sa mga common questions nga posible pod anaa kanimo, anaa kanako o anaa kanatong tanan nagapaminaw karon. Why do we need to pray in the name of Jesus? Nganong nagaampo kita in the name of Jesus man, nganong dili man sa ubang pangalan, nganong dili man sa kangkinsa, kundili nganong didto man in the name of Jesus. Nganong ingon ana man ang practice, unsa man ang importance, unsa man ang rason niini karon atong padayonon sa pagtanaw niya kata sa ikaupat nga mga common questions sa atong pagpamalandong. Why do we need to pray in the name of Jesus? Hinaot nga kini usab padayon nga magahatag kanato og dugang nga pag tudlo ma-refresh atong mga nahibaluan o padayonon nga lambo ang atong kahibalo may tungod niini. Now, what's on that name? Unsa may naa ni anak pangalan ni Ginoong Jesus? Now, ang name, the name in the name of Jesus, this refers to His person or to His character. Atong hinumdumon, dili ka na walay magic sa ngalan ng Jesus. No? In fact, kung imong tan-awon, daghan man mga tao nga mao ang ngalan Jesus man. No? Na may daghang mga tao nga ang pangalan la Jesus. Na kung imong tan-awon walay magic sa ngalan ni Jesus, but ang emphasize dinhi ngani kanato is mahitungod sa iyang persona o sa iyang character. In His person or in His character. Kung maingon ta
mag-pray kita in the name of Jesus, no? Ang tanan nga atong mga hinanaing, atong mga hangyo, mga burden sa kinabuhi, tanan nga mga concerns sa atong kinabuhi, atong gitugyan ngadto sa Amahan in the person or in the character of the Lord Jesus Christ. Mao kana siya ang clear nga buot ipasabot kung mag-pray kita in the name of Jesus, in the person or in the character of Jesus, because His name reflects our taking on His character. Dili pwede nga mag-ampo ta in the name of Jesus or in the person or in the character of Jesus nga ang atong kinabuhi wala man muhaom sa iyahang kinaiyahan. Hinumdumon nato igala nga kita giluwas sa Ginoo, kita gipakamatyan ni Jesus Christ. The moment nga kita mingtuo o mingtugyan sa atong kinabuhi kay Kristo, gitawag kita nga iyang mga anak. And because we are children of God, we should live as His children, as Christ-like style sa atong pagkinabuhi. Ang ato nga pagkinabuhi ng kalibutan na dapat maging Christ-like. Okay? So, mao siya nga in His name, nagpasabot kini, kung magamit kita ni ana, nagreplika unta kini sa atong pag-adapt, sa atong pag-practice sa mga kinaiyahan usab ni Kristo. His name reflects our taking on His character. Kana bitang gisulob nato, gi-imitate nato ang iyang character when we use the name of Jesus. Ha? Now, dinhi sa Book of Acts na ay instance dinhi gala nga na ay mga exorcists nga nagamit sa ngalan ni Jesus Christ apart from His character, no? The 7 sons of Sceva attempted to use Jesus' name outside His person or His character, and the devil spirit they were exorcising overpowered them and wounded them. No? Kung imbasahon diya sa Acts chapter 19 verses 13 down to verse 17, mabasa nimo din na igala nga ang 7 ka mga anak ni Sceva nga siguro na inform sila nga kung magamit gini ka in the name of Jesus, even the evil spirit kaya nga pahawaon, palayason gikan sa body sa usa ka tawo nga demon possess. Now, ang ima lang gihimo, gi-imitate nila, bisan wala sila personal nga relasyon kay Jesus Christ, wa sila makatugkad unsa si Jesus Christ, o wala, labaw sa tanong wala sila relasyon niya kay Jesus Christ. O gihimo nila kini, base sa ilang nakita o na-observe, maybe, sa mga ginahimo sa mga apostoles. And because of that, silang tanan na pildi sa evil spirit. It's because ang ilahang paggamit sa ngalan ni Jesus Christ outside sa pagkilala sa iyang persona o sa iyang kinaiyahan. Ambot pasabot, mingsukwahi ang ilang kinabuhi sa gusto sa nga kinabuhi o karakter nga anaa si Ginoong Hesus. So mao gani na higala nga bisan sa atong panahon karon, kung kita kliman nga usa ka Kristohanon o niya atong life wala mahisubay sa kinaiyahan ni Kristo, di ba mahimong katawanan o mahimong useless o mahimo nga matawag ineffective nonsense ang atong pag-claim na Kristohanon. Di ba moingon ang mga tao, ingon Kristohanon, di sila mo tuo, di nila ma-accept. Kaya nga naman, expectedly, pag ang Kristohanon, ang tao mo claim nga siya Kristohanon, ang gina-expect nila, ang kinabuhi po, sama sa kinaiya ni Kristo. No? So, mao kana siya ang klaro nga epekto once nga ang tao magpakilala nga siya Kristohanon, anak sa Ginoo, o niya ang kinaiya nila dili mo haom sa kinaiya ni Kristo, mao nang naay medyo problema. Aduna gyud dako kaayo nga problema diha nga part. Na ikaduha,
Ngano mo gamit kita in the name of Jesus? Because this is in obedience of the instructions of the Lord Jesus Christ. Simple. Mao may gisugo, no? Mao may instruction nga kung mag-ampo ka mo in my name. In fact, ang klarong isulti ni Jesus Christ when we pray, it must be based on His name. According to His claim, personal claim, din sa daghan mga passages, mga sample ni ini. Jesus told us to offer our prayers in His name. So daghan mga passages atong tan-awon. Din sa John chapter 14 verse 13. Word for word makita nato ingon siya. Whatever you ask in my name, this I will do, that the Father may be glorified in the Son. Like not. Whatever you ask in my name. Okay? Take note. Dalo na to kining meaning. Whatsoever you asked in my character, in my person, this I will do. Kung mangayo ka mo, according sa akong persona o sa akong character, buhaton ako kini. No? Haom sa akong kabubuton. Ingon sa verse 14, if you ask me anything in my name, again, I will do it. Okay? Klaro kaayo ang instruction ni Jesus Christ. Another verse in John chapter 15 verse number 16. Ingon siya, you did not choose me, but I choose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should abide, so that whatever you ask the Father in my name, He may give it to you. So that whatever you ask the Father in my name, klaro kaayong instruction ni Jesus Christ. Bisan unsa inyong pangayon sa akong amahan, sa akong pangalan, no? In my character, in my person, buhaton kini, may tabo kini. In John chapter 16 verse number 23, nagingon, in that day you will ask nothing of me. Truly, truly, I say to you, whatever you ask of my Father in my name, He will give it to you. In verse 24, until now, you have asked nothing in my name. Ask, and you will receive, and your joy may be full. So ato makita din higala nga adunay mensahe, aduna siya'y buot ipasabot. When using His name, mas deeper, mas lalom. Dili lang sa pangalan, walay magical power. Dili ka na siya matawag na to nga paggamit kasi ang pangalan, magic tanan. Dili. Ambot pasabot, dapat nakaila ka, may relasyon ka ni anang pangalan o kaila ka sa iyang persona, sa iyang character. O ni-imitate ka ni anang klaseng character. In John 16 verse 26 na yun, in that day, you will ask in my name, and I do not say to you that I will ask the Father on your behalf. Okay? So, ni anang mga adlaw, you will ask in my name. Makapangayo ka mo, mag-aampo ka mo sa akong pagkaako, no? Sa akong person, sa akong character. We should take on the character of Jesus. Now, ato makita din that His name is our legal authorization for prayer. Ang si Ginoong Hesus mao ang gihatag, gi-provide sa Amahan nga authorization nato nga maka-approach kita, makaampo kita, makadangop kita diha kaniya. In fact, din sa Matthew chapter 18 verse 20 nagaingon, for where two or three are gathered in my name,
there am I among them. So klaro kaayong gisulti nga sumala pa si ang pulong nga kung asa katong duha kung tutulo naga-gather, nagatapok sa akong pangalan, may person, may character, ang siya ang rason ni ana nga mao nga event, yun siya anaa ako sa ilang taliwala. And this is an authorization based sa gisulti sa pulong sa Ginoo. Ikatulo, He is our way or access to God the Father. Okay? So, si Ginoong Hesus siya ang gi-provide sa Amahan nga access alang kanato panahon mo approach kita or panahon nga maghisgot kita about sa atong spiritual condition, sa atong kinabuhi. Siya ang atong access, provided access gikan sa Amahan. Klaro ang gisulti sa verse number 6 in John chapter 14. A very common verse. Even mga kabataan, memoryado kini nga verse. Nagkonsay gingon, Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father except but by me, or but by me. So klaro ang isulti nga si Ginoong Hesus mismo ang nag-claim ni ini. Siya, I am the way. Siya mao ang access, siya ang alagian nga kita maka-approach dito sa Amahan, patalinghugan ta sa Amahan, paminawon ta sa Amahan, ug dunggon ta niya pinaagi kang Ginoong Jesucristo. Ang persona nga si Ginoong Jesucristo ang anak nga bugtong sa Amahan. In His person or in His character, we will be heard by Christ. Mabita na igala pag approach ta diha sa Ginoo, dili base sa atong pangalan, no? Dili base sa atong kinabuhi, dili base sa atong persona, but base sa persona ni Jesus Christ tungod kang Ginoong Hesus. Okay? So, mura bag ingon ani ang dating higala. Naa kay tawo nga gusto i-approach. Importante kaayo nga tawo nga gusto nimong i-approach. The only thing, wala kay connection siya, wa siya kaila sa imuha, wala gyud mo nag-abot o pag gyud mo nagka-istorya so far. Unya ang mahitabo naa kay friend nga iya ha mismong pamilya or close kaayo ni anang a person. Not because of that person nga imong friend pod, tungod kaniya pwede ka makapalapit anang person na gusto nimong duulan nga disti or gikan pa sa una wa gyud kay connection, wa ka nagking naka-istorya sa iyaha. Wa pa nga di ka kaila kay siya ngalan lang imo na ilhan, pero wala gyud may personal nga pagking halubilo, no? So ang nahitabo ang imong friend nga pamilya ra gyud kay niya, tungod atong imong friend giubanan ka o gi-refer ka antong imong friend. Natungod ni atong imong friend, nakakonect ka sa person nga gusto nimong i-connectar. So, because of that person sa imong friend, nakakonect ka sa persona nga gusto nimong adtuan. Okay? Ingon ana ang sistema. Dinhi ato makita nga ingon sa ang gi-provide sa Ginoo nga access mao si Jesus Christ, no? Mao na ingon siya, Jesus said unto him, I am the way. Okay? Kung gusto ka mo approach sa akong Father, diri ka sa ako So hinumdum na to igala, walay laing access nga gihatag sa Ginoo. Gawas kang Ginoong Jesucristo lamang. Only Jesus is the way, access to the Father. Okay? So mao kana siya. In His name, salvation is only to be found. Nganong mag-pray ta in the name of Jesus? Because in His name, in His person, salvation is possible. According to Acts chapter 4, verse number 12. O magisgot ka higalang mga butang or blessing nga gikan sa Amahan, wa na mo labaw pa kadako ni ining blessing kaning salvation sa kalagigala.
And even to that need sa tao, kanang salvation nga gikinahanglan sa tao, bisan pa gani ka ng pinakadako nga butang nga kinahanglanon sa matag usa, ang tubag ni anak mao si Jesus Christ. Okay? In His name, salvation is only to be found in the Lord Jesus Christ. According sa Acts chapter 4 verse number 12 kang giingon, and there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. So klaro kay ang pulong sa Ginoo, mao kini ang mga wali sa mga apostoles. Naon sa giingon niya, and there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Walay laing pangalan, walay laing persona nga gihatagan o authorization nga ang tao pag mo approach diya kaniya aron siya maluwas. So walay lain kundi ang Ginoong Hesukristo lamang. So mao kana siyang klaro higala. Ikalima, in His name there is power. Dili lang salvation, but there is power. Naaseta lang sa kapasidad. No? In fact, din sa Acts chapter 3 verse number 6, nag-ingon siya personal experience sa mga apostoles. Excuse. Ingon siya din, but Peter said, I have no silver or gold, but what I do have, I give to you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Okay? So, klaro. Ato makita, ang story din na usa ka paralytic man. Nakit-an lang ni Peter, uban siyang companion, pag-adto sa temple, nagpakilimos, waiting for something nga ma-receive niya from the servants of God. So, ato makita din na si Pedro nag-ingon, wala ko'y salapi, wala ko'y bulawan, ngay kahatang, pero sa niya kanako, pwede ta katagaan ni ini. No? Ingon siya, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Sa person nga niya kanako, sa manluluwas nga akong gisaligan, pwede ta ka bahina ni ini. Pwede ta ka i-introduce ni ini. Nga mao si Ginoong Hesukristo. Pwede ka makapalapit ni ini. Pwede ka ma-bless ni ini sa akong gisaligan. Pareha na sa to akaron higala. Ikaw ang Kristohanon. Ikaw ang naay personal relationship with Jesus, with God. O sa mga tao nga wala pa yung relasyon niya sa Ginoo, pwede ka nga mapariho kay Peter nga mabless siya because of you nga mag-introduce kaniya about kay Jesus. Mabless siya. Now dinhi ang story physical nga aspect. Ayun siya dinhi ang bakol. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Now, imutan-on ning tindog siya gayod o naayo siya o nag-worship siya sa Ginoo. In verse 16, and His name, through faith in His name, hath made this man strong, whom ye see and know. Yea, the faith which is by Him, that giveth Him His perfect soundness in the presence of you all. So ato makita din through faith in His name that made this man strong. Sa persona ni Ginoong Hesukristo na-acquire, na-dawat nining usa ka paralytic man nang gikan siyang pagkabakol sa iyang pagkabata, napatindog siya, nakatindog siya because of Jesus, because of the person of Jesus. Now, why do we need to pray in the name of Jesus?
mao kadto siya mga rason. We are instructed by God to pray in the name of Jesus. Ang iyang pangalan nagreplika sa atong pagkilala sa iya, pagsulob sa iyang character. No, of course we are not perfect, pero kanang ginatawag na to nga naay gitawag Christ likeness ani sa atong kasing-kasing, sa atong kinabuhi. And this is in obedience of the instruction of the Lord Jesus Christ. We need to pray in the name of Jesus. That is based on His claim. Ang iyang mga claim, nagtudlo gyud kanato that we need to pray, we should pray in the name or in the person or in the character of Jesus. Because of Jesus, ang ato ang hangyo sa Amahan, iyang paminawon, iyang patalinghugan. Take note, because of Jesus, but not because of us. Kay kung kita, wala tay karapatan nga mo palapit sa Ginoo. Salamat kay Ginoong Hesukristo na tungod kaniya gitagaan tag access nga maka-approach kita ngadto sa iyang Amahan anytime, anywhere sa tanan nga sitwasyon sa atong kinabuhi. Higala, salamat yun kaayo sa inyong pagpatalinghog, pagpaminaw karon, o ang akong pagampo nga unta kamong tanan, kaluyan sa Ginoo. Kitang tanan, tagaan pa og dugang nga tsansa sa Ginoo, makapadayon sa pag-alagad kaniya, kay diha kaniya ang tanang butang. Posible, sumala sa iyang pagbulutan, sumala sa iyang pagtugot, o sa iyang pagpanalangin kanatong tanan. Dalaygon ang Diyos, o hinaot pa niya kamong tanan na panalanginan sa pulong sa Ginoo karon nga buntag.